Ng morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Happy Thursday everyone. At sa ating po muna kakasama sa ibang bansa ay magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi, magandang madaling araw. Anumang pong oras ang inyong kinalalagyan sa mandako kayo ng mundo naroroon ay lagi na lamang sumagi sa inyong alaala. Mahal po kayo ng Diyos. At siya'y lubos na nagmamalasakit, nais kang kalingain at nais na ikaw ay pagpalaing mainam. Ako po muli yung likod kay Kristo, Sir Brother Marlon Diego, nag-aanyaya na sa loob po ng isang oras, o po isang oras lang, tayo po ay magsama-samang unahin natin ang ating pong Diyos, put God first and you will never be last. Atin po simulan ang ating pong araw na siya'y pinapupurihan sa pamagitan pag-aawitan at tayo po'y nananalangin at nag-aaral ng kanyang mahalagang mensahe ng pag-ibig sa bawat isa sa atin. Atin pong binabati ang ating mga kamanggagaw sa Panginoon sa pamamagitan ng Google Meet. Magandang morning and magandang tanghali kay Ate Edith at kay din Sister Marical at sa buong family. Magandang morning po, Brother Marlon and family. At magandang tanghali din po. Sorry po, hindi ko yata na-turn off kanina yung aking headset. Kasi kadarating ko po galing ng tindahan. Good morning po sa ating lahat. Happy Thursday. God bless us all. Ayan, thank you so much. Thank you so much sa inyong pong mga pagbati. Ayan, may God bless you po mga kapatid. Lagi kayo nariyan at may kahandaan na atin pong papurihan at tayo sumaksi sa kagandahang loob at pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. At atin din pong binabati ang atin pong mga nasa FB Live na. Andyan sila, Sister Imelda na bumabati sa atin. At atin po binabati mga kapatid, hindi lamang po yung mga nasa FB live streaming, kundi yung ganun din po ang mga nanonood po ng YouTube, sa ating po YouTube channel, God's Messages of Love Ministry. May bago tayong upload na dalawa. Yung pong morning devotional kahapon at gayon din yung 777 prayer po. At pakisuyo po na inyo pong tignan, pakibrowse nyo po para madali nyo po matagpuan. Ay type lamang po ang morning devotional, Mahal ka ni Jesus, o yung iba pa na atin pong mga title, o yung pananampalataya Abraham 1 and 2, yan. At yun, matatagpuan nyo po. At pag-iwan lamang po ng like at pakisubscribe na rin po ang channel upang ito po ay lumago at ipamalita rin po natin mga kapatid na meron tayong YouTube channel. At gayon din ay pindot na rin po ng notification bell para updated po tayo sa mga bagong videos. At binabati ang kapapasok pa lamang sa ating pong Google Meet. Magandang morning! Happy Thursday, Sister Ami at sa iyong pong buong family. Good morning po sa ating lahat, sa inyo pong family elder at saka po sa family ni Auntie Edith, Ate Marical. Purihin po natin ang ating Panginoon dahil sa biyaya ng buhay na pinagkaloob niya sa umagang ito. God bless us all. Amen and amen. Yan, napaka-igi na sinisimulan po natin ang ating araw na ating pong tinatanaw ang kagandahang loob ng ating pong mahal na Panginoon Diyos. Tayo po ay nagiging mapagpasalamat sa Kanya. Napakagandang makaugalian po natin. Sapagkat ang sabi nga po sa akin nabasa, the worst sin that we could commit is the sin of ingratitude, o yung kawalang pananampalataya po natin, ay kung walang pagpapasalamat po natin. Yan, magandang morning, Brother Dong, at sa iyong pong buong family. Happy Thursday! Magandang umaga po sa lahat. Yan, thank you so much sa inyong pong pagbati. Kaya din, binabati tayo ng nasa FB Live, si Tatay Ricardo at Nanay Lita Bacobe. Good morning po. Sa lahat, God bless us all, ang sabi nila. Ganun do si Sister Marlene Legaspi mula po sa Liang. Ang sabi niya po ay Happy Thursday morning po. At yan din, Sister Queenie Cruz Dunca, blessed morning, makisama po ulit sa panalangin ng aming family. At ang sana na yun, wait lang po.
family, good and negosyo po. Salamat po. Ayan, thank you so much, Sister Queenie Dungka, sa patuloy niyo pong pagsubaybay at gayon din sa patuloy niyo pong pagbabahagi ng blessing sa pamagitan po ng inyong pong stars na pinapadala. Ano po, ito po ay nakalayon na tumulong po sa ating pong pagtatayo ng church building doon po sa Lamao Mission Group. At sa katunayan, at kung inyo pong tinignan yung ating pong shinare doon po sa ating pong morning devotional na GC, ay matatagpuan nyo po doon na nagpapasimula na pong gawin. At patuloy natin, humingi din kami ng panalangin po sa inyo mga kapatid na pakisuyo nyo po na ipag-pray natin na matapos po ang building na yon ayon sa panuntunan at ayon sa panahon ng ating pong mahal na Panginoon Diyos. At ang pag-iingat niya ay at patnubay at gabay ay sumakanila na doon po sa mga naggagawa. At God bless din po sa mga tumutulong, mga kapatid, sa ating pong sponsors na ang Diyos po ang magbalik ng mga bagay na ito na inyo pong pinagkaloob. At yun, atin din po binabati si Nanay Juanita Rabos Kabakungan. Good morning po and happy Thursday po sa lahat. God bless us all. At hayaan nyo rin natin pong babatiin ang ilan sa mga nag-komento, nag-react, nag-share, nanood ng video. Happy viewing po, happy Thursday and God bless po sa inyo. Sir Raul Di Castro, Sister Flor Sanoria, Sister Jenna Malin Haylar, Sister Jennifer Casimo, at gayon din po Sister Biolis Paragera, Manang Mel D'Agostilo, Brother Marlon Bendo, Brother Alberto Corsanes, Advent Talks ni Brother Kimikit Pikit, Brother Jerome Dotimas ng Mindoro SDA Church, at Sister Jeline Espiritu, gayon din po si kapatid na Domingo Santiago Ligaya, Tita Gloria Garcia, Sister MJ, at gayon din po ay si Tita Victoria Villas Sr., at gayon din po si Sister Josel Perona. At God bless po sa inyo lahat. Thank you so much po sa inyo pong pagsubaybay. At gayon din ay ating pong binabati ang ating pong kinabibilangan distrito, ang South Bataan, sa panguna ating pong District Pastor, Pastor Reyes Cabusa, at gayon din ang Area 3, Bataan, Olongapo, Zambales, ng mga churches, panguna naman ang ating pong Area Coordinator, Pastor Marquil Sarabia. Binabati rin natin ating mga kamag-anakan sa Diego Villacorte at Cambaut Galarte Santos Clan ni Sister Melda. At hindi po ang ating mga kasamahan sa hanap buhay ay magandang morning mga katubig. Gising na po at tayo po sumama muna sa ating pong morning devotional. At gayon din, happy birthday, maligayang karawan. Ang sabi na FB birthday ngayon ni Brother Fernando Camacho Jr. Yun. At ang ating pong magigiting ng mga tagapagtanggol sa pananampalataya. Gayun din po ating binabati ang aming pong kahanap buhay sa ang aming pong division manager na si Bobby Constantino. Nawa marami pang birthdays ang inyo pong maging karanasan na pinagkakaloob natin pong mahal na Diyos na pinuno niya na kanyang napakayaman. Nag-uumapaw, walang sapat na kalalagyang pagpapala ang sumainyo po at pag-iingat niya, patnubay at gabay ang sumainyo po. Gayun din natin pong binabati rin ang ating pong mga sharers, ang ating masisipag, matsatsaga nating sharers, sila Sister Jennifer Casimo, Ate Sara Lim, Sister Imelda Diego, Ate Senes Talita, Ate Juby Mikit-Pikit, Sister Per Reyes, Sister Mary May Espiritu, Sister Nora Arena, Sister Maylene Basea, at gayon din po ang Advent Talks. Yan. Thank you so much po sa inyo. At gayon din natin pong binabati tayo ni Tita Lola at God first morning po. On the way to Manila. Yun. At ingat po kayo sa biyahe. Tita Lola, samahan kayo ng mga lalakbay na mga anghel habang kayo naglalakbay. Gayon din po si Nanay Eva. Sabi niya, good morning po. Happy Thursday sa lahat. At gayon din po si Ate Mary. God first morning po sa lahat. God bless the family. Thank you sa mga prayers. May God bless you all mga kapatid. Ano po? At God loves the family. Kaya ating pong pagmalasakitan din ang ating sambayan, siguraduhin po natin na sila po'y gising na. At kasama na po natin, nakikinig at nakikipagtagpo sa ating pong mahal na Diyos. Every gising is a blessing. Kaya nga po lagyan ng ngiti ang ating mga labi. At piliin po natin maging masaya ngayon. Piliin po natin ang ating pong puso ay may nag-uumapaw na pagpapasalamat sa Diyos sapagkat hindi lahat po ay nagising pa mula sa mahimbing na pagkatulog na itinuturing po na ito ay pansamantalang kamatayan. Marami po ang humiling na kagaya ng ating hiling na magising ngunit nahimlay sa pamagitan po ng kamatayan.
Kaya nga dahilan sa tayo po pinautang ng buhay ng ating pong Diyos ay gugulin po natin ang buhay nito sa pakipakinabang na paraan. Huwag natin itong gamitin sa walang kabuluhang bagay lamang na tayo po ay mamumuhay na may kalungkutan, may hinanakit, may galit, at sa ating pong buhay na walang pagpapatawad at hindi paghingi ng tawad, kundi gamitin po sa kaluwalhatian na ating pumala Diyos. Minsan lamang tayo daraan sa mundo ito, samantalahin na po natin. At make it count, eka nga. Make a difference and be a difference. Ayan. Gayun din natin binabati rin po sa atin pong FB Live si Brother Limbol Arellano. Good morning to all sa inyo pong mga family. Ay good morning po. Gayun din kay Ate Tessie Lopez Salober. Good morning po sa lahat. Pagpalain tayo ng Diyos na may kapal. Happy Thursday po. Napakatulin po ng panahon, ano? At nagmamadali na lumipas na naman ang buwan ng July. Kaya kakapapasok lang, no? Natatandaan pa natin. At ngayon ay nasa laylayan na naman tayo ng buwan. Ano po? Okay, so ang oras pa natin, time check, 5:53 in the morning. Kaya nga po, tayo po'y gumising-gising na, bumangon-bangon na, at hali na po. Tayo po ay mag-morning devotional na. Ang panawagan po ay para sa buong pamilya. Wala pong maiiwan, lahat kasama po. Sikapin natin na magtungo sa altar ng Panginoon na magkakasama. At sa ilalim ng bandera ng ating Prinsipe Manuel ay tayo ay nagkakaisa. Mga minamahal ko, atin po isa puso ito. At ito nawa maging layunin ng bawat isa sa atin. As for me and my house, we will serve the Lord. Opo, mga minamahal ko, ang pamilyang binubuo dito ay pamilyang iakyat sa sangkalangitan. Kaya dito pa lamang ay matrain po tayo na tayo magkakasamang nagpupuri sa mahal nating Diyos. At tayo po ay manandaling manalangin bago tayo magpatuloy. Dakilang Diyos, handa na po kami na maturuan sa iyo pong paaralan. Minsan pa po ang banal niyong Espiritu ang amin pong hinihiling na inyo po nawang ipagkaloob. Ibuhos niyo ang banal na Espiritu, Diyos, ang huling ulan sa huling kapanahunan, upang sa gayon masumpo namin ang aming pong buhay ay binabago, na kami po ay ihanda sa nalalapit yung pagbabalik, ihanda sa pag-uwi sa sangkalangitan. Nawang buhay namin ay mahubog sa wangis at larawan ng aming pong Panginoon Sus. Ang kanyang landas na tinahak ay maging malinaw na aming pong susundan, at ang kanyang buhay ay aming ikabubuhay. Ito'y magpapasimula sa aming pong pakikinig, sa puso at pagkakaisipan ng mga mensaheng nakapaloob sa aming pong mga pag-aaralan. Nawa ang banal niyong Espiritu ang siyang lumagay sa aming kalagitnaan, at ang inyong mga anghel ang talaga upang kami po yung bantayan at ingatan, upang huwag kami mapasok ng tukso at makayari kami at aming masasabi na kayo'y aming nakatagpo, narinig namin ang tinig niyo, at tunay na kami po'y pinagpala, at kami po, O Diyos, ay nakasumpong na kami po ay binago ang aming pong mga buhay. Salamat po mga sa pagdinig sa ang panalangin, at sa katiyakan ng lahat ng ito inyo ng dininig, alang-alang po sa matamis at dakilang pangalan po ng aming pong Panginoon Jesus. Amen and amen. Okay, hayaan niyo po natin po i-share sa screen ang ating pong pag-aaralan ngayong umaga. Okay, so ito po ay may pamagat na, okay, wait lang po ngayon po ay Hulyo 17. Ang pag-alis ng natutunan na karanasan. Yan po ang ating pong pag-aaralan. Minsan pa tayo po ay ating pong pag-aaralan ang buhay ni Moses. Kaya nga nabanggit natin, mga namal ko, siya po sa unang bahagi na kanyang pong buhay ay siya po ay natuto mula sa paaralan ng Ehipsyo. Po, yung kanilang kultura, yung kanilang pong mga katuruan, kasanayan, yung sa kanila pong mga panambahan. Yan po, mga kapatid ko, bilang bilang prinsipe ng Egypt ay natutunan niyang lahat 'yan, no? Ganun din po yung mga yung mga pakikipagdigma. Ayan po ay natutunan niya. Kaya kinakailangan bilang lingkod ng Diyos, minamahal ko, ay matuto siya sa paaralan ng ating pong mahal na Panginoon Diyos. Ito po ang ating pong key text at ang laman ng ating pong babasahin.
Pagkatapos ay nasisiyahan si Moises na manirahan kasama ng lalaki ang saserdote ng Midian. Okay? So ang sabi po dito, ang elemento ng tao ay makikita sa lahat ng mga pinili upang ganapin ang isang gawain para sa Diyos. Na konektado sa Diyos, ang pinagmumulan ng lahat ng karunungan, ang mga individual ay maaaring umabot sa anumang taas ng moral na kahusayan. Opo, mga minamahal ko, kapag tayo po, mga minamahal ko, ay mayroong isang malapit na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Kung tayo po ay lagi na lamang na sa Kanya ay nagnanais na matuto sa Kanyang paaralan, ay hindi po magiging may pagkakait sa atin ang mas higit na mataas na antas ng pagkatuto. O yung sabi nga po dito, yung anumang taas ng moral na kahusayan. Yan, unlimited po, mamalamal ko, ang mga potensyal na maaring atin pong maabot kung tayo lamang ay makikisang-ayon sa banal na kalooban ng Diyos. Ano po? At mapapansin nyo, no, sa ito yung totoo, no, yung pong may mga tao na salat sa karunungan ng mundo, pero nang matutunan ang pakikinig ng salita ng Diyos ay talaga namang kahanga-hanga po sila. Meron po tayong mga nababaltaan ganyan, ano. Actually, meron nga na mga testimony na po, hindi marunong bumasa. Pero sa pamamagitan po ng pag-aaral ng banal na kasulatan ay natutunan po ang pagbasa. At lalo na nagpapahayag ng kagandahang loob ng Diyos. Mamaya siguro atin pong pag-aralan din yan, ano, kung meron tayo may babahagi. Okay, ano po ang sabi dito? Maraming natutunan si Moises na hindi niya dapat matutunan. Ano-ano po daw yon? Ang impluensyang nakapaligid sa kanya sa Ehipto, ang pagmamahal sa kanyang umampong ina, ang kanyang sariling mataas na posisyon bilang apo ng hari, ang mapang-akit na kadakilaan ng sining, no, ang pag-aaksaya sa bawat kamay, ang kahangahangang pagpapakita na nauugnay sa pagsamba sa mga Diyos-Diyusan, at ang patuloy na pag-uulit-ulit ng mga pari nang hindi mabilang ng mga alamat tungkol sa kapangyarihan ng kanilang Diyos. At ang impresyon ay naiwan sa ilang malalim na pag-iisip, at ang ilan sa mga impresyon ay naiwan sa kanyang malalim na pag-iisip, ugali at pagkatao. Kaya nga po, naman ko na kailangan po ang isang karanasan kay Moises na kanyang i-unlearn ang kanyang mga natutunan. No po? Paano gagawin yun? Ano? Meron kasi mga tayo po ay naging kasanayan. Actually, makaka-relate po tayo dito. Pagkat tayo rin po ay nabuhay ng hindi kagaya ng nais ng Diyos. No po? Nasanay tayo, nakaugalian natin, na lagi na lamang ang nasusunod yung ating pong desisyon. Na kaugalian natin na tayo po ang siyang nagmamando sa ating pong buhay at sa buhay ng ating sambahayan. Hindi natin nakaugalian na alamin ang kalooban ng Diyos, maghintay sandali sa kanyang pakiusap. Nakaugalian din natin, mamnamal ko, ang mga madaling magalit. No po, walang pasensya. Pagka mainipin yung ating pong pagnanais ng mga bagay ng mundo. At kagaya ni Moises, mga minamahal ko, ay iyan po ay kailangan na matutunan na malibutan o maiwaglit o maialis sa ating sistema, minamahal ko. Kasi tandaan natin, lagi natin nababanggit, kapag ka punong-puno po, mga minamahal ko, ang ating lalagyan, hindi na po makapaglalagay ng iba. Paano tayo matuturuan ng Diyos kung sa katotohanan ay punong-puno na tayo ng kaalaman ng mga bagay na hindi naman dapat natin na panatilihin sa atin, yung ating sistema. Katunayan yan, tignan niyo po ito. Maraming natutunan si Moises na hindi niya dapat matutunan. Kaya nga po sa ating pakikipagtagpo sa Diyos, sa ating pong pakikipagniig sa Kanya, ay kinakailangan po yung pong excess baggage. Yung hindi po natin kakailanganin ay dapat na atin po iyang tinatanggal. At sa katunayan, 'di ba, pag naglalakbay tayo, mga minamahal ko, no, yung dinadala lang natin yung ating pong kailangan. Sapagkat kung marami tayong masyadong dadalhin, ay mabigat ang pasan, mahirap ang paglalakbay, at mas madali tayong mapapagod.
Ganun din po, mga minamahal ko, no, sa ating pong paglalakbay palangit, no po, at yung ating pong pamumuhay na aabutin ng antas na kung saan ay being Christ-like. Ayan po ay yung mga bagay na yan na hindi natin dapat nadalhin ay dapat na atin pong iwanan at atin pong kalimutan at wag nang balikan pa. Yan po ang nangyari dito po kay Moses. Ano po? Ang mga impresyon, panahon, pagbabago na kapaligiran at malapit na kaugnayan sa Diyos ay maaaring alisin. Ngunit ito ay dapat sa pamagitan ng ano daw po, ng taimtim, matyagang pagsisikap. Isang pakikibaka, gaya ng para sa buhay, sa kanyang sarili, upang mabunot ang mga binhi ng kamalian at sa kanilang lugar ay matatag na may tanim ang katotohanan. Opo, involved po dito mga minamahal ko sa kalagayan po ni Moses at kung atin pong i-reflect sa ating mga sarili, involved po dito yung intentionalidad. Yung ikaw mismo ay nais mo na gawin. Yung ikaw mismo ay nais mo na alisin ng mga bagay-bagay na hindi katanggap-tanggap sa ating pong mahal na Diyos. Parang ganito lang mga kapatid. Leaving our comfort zones. Ano po? Yan po yung ating mga kung saan tayo komportable, no? Kung saan ang masaya ang ating pakiramdam. No po? Yan po ay atin po dapat na inaalis. No po? Pinagsisikapan po natin, nag-e-effort po tayo, no po? At sinasadya po natin kasi ito ay sadyang paggawa. Kasi no doubt mga kapatid, ang tulong ng Diyos nandyan. No po, ang pagtatagumpay nandyan sa pamagitan po ng kanyang kapangyarihan. Pero kung tayo ay mismong lalaban doon sa gusto niya, no po, hindi po maaari na ipagpilitan ng Diyos sa atin na sakalin ka para pumayag ka. Sapagkat ang binigay po sa atin out of love ay ang kalayaang pumili. Kaya nga involved po dito ang ating kooperasyon. Mga minamahal ko, at gagawin ng Diyos sa kanya pong dapat gawin, ngunit ito'y nakasalalay kung tayo po ay papayag at makikisang-ayon. Ayan, sabi dito ay upang mabunot ang mga binhi na kamalian at sa kanilang lugar ay maitatag ang naitanim ang katotohanan. Kasi hindi po maaaring magsama mga kapatid ko yung kamalian. Isasama mo doon sa katotohanan. Kasi kapag ito po'y sinama mo sa katotohanan, hindi na po totoo yun sapagkat may halo na pong kamalian. Kaya na kailangan po, ito po mga minamahal ko ay pure na katotohanan. Kaya kailangan tanggalin yung mga binhi ng kamalian, binhi ng kasamaan, binhi ng kasinungalingan, binhi ng katigasan ng ulo. Yan po dapat ay maalis mga minamahal ko upang sa gayon ay maitanim ang mga binhi ng katotohanan, kabutihan, loob, kagandahan at katapatan, kabanalan. Sa bawat punto ay magiging handa si Satanas na palakasin ang kamalian at iwaksi ang katotohanan. Ngunit habang idinisenyo ng Diyos na si Moises ay sanayin ang sarili sa pamagitan ng matinding disiplina, siya mismo ang magiging handang katulong niya laban kay Satanas kapag ang labanan ay dapat na masyadong matindi para sa lakas ng tao. Yan po yung binabanggit natin. Ready and available ang ating pumahal na Diyos na tayo ipagsanggalang, ipaglaban tayo sa ating mga digmaan, ngunit ito'y nakasalalay din kung gusto rin natin, mga minamahal ko, kung atin pong sinasadyang ginawang desisyon na labanan ang ating mga kinagisnan at kinagalian at mapasakop sa banal na kalooban ng atin pong mahal na Panginoon Diyos. Yan. Kasi mga kapatid, gaya nga ng banggit dito, no? Sabi ng paghahalimbawa, si Satanas daw po ay para isang liyong umuungal na naghahanap ng masisila, tapos tayo ay tutulog-tulog at tayo ay walang intensyon na maging alerto at mapagbantay. Abay, lapa ang aabutin natin mga kapatid. Okay, so ilipat natin, wait lang. Kaya sabi pa po dito sa ating pong babasahin ay ganito. Teka, ayaw lumipat. Anong nangyari? Ayan. Okay. Ang liwanag ng kalikasan ng paghahayag ay mula sa iisang pinagmulan
nagtuturo ng mga dakilang katotohanan at laging nagkakasundo sa isa't isa. Anong sinasabi nito? Mga kapatid, ayon po sa sabi ng banal na kasulatan, ang Diyos po pinahayag niya ang kanyang sarili sa pamamagitan po ng kalikasan at gayon din ang banal na kapahayagan, ang banal na kasulatan. Silang dalawa, mga kapatid ko, ay hindi naglalaban, kundi nagko-complement po sila sa isa't isa. Ang kalikasan nagsasabi na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat at ang salita ng Diyos ay pinapahayag na tunay nga na makapangyarihan siya. No po? At ito po ay nagtuturo ng mga dakilang katotohanan at laging nagkakasundo sa isa't isa. Habang nakita ni Moises na ang lahat ng nilikha ng Diyos ay may kumikilos na may kahangahangang pagkakasundo sa kanyang mga batas, natanto niya kung gaano hindi makatwiran para sa mga tao na ihanda ang kanilang sarili sa pagsalungat sa batas ng Diyos. Alam nyo, ito po'y nakikita natin sa ating pong kapaligiran kung ating pong papansinin. Madalas ng tao, nilalabanan ang katwiran ng Diyos na ang hinahanap yung pagkakamali ng kasulatan. Laging ipinagtatanggol at lagi na lamang ang ano ay yung pong paglikha ng pagdududa sa salita ng Diyos. Alam nyo, napakalaking po yan, kalilgaluhan. Kapag ugali po natin, hanapin po yung mga tila baga merong conflict na sa pagkakasulat. Nako, napaka-delikado po yan sapagkat binubuo po natin ang pagdududa sa kanyang salita. Kaya nga po, mga minamahal ko, ay hindi marapat na ating pong pasusunurin ang Biblia sa gusto natin, kundi bagkos kabaligtaran dapat. Tayo ang susunod kung ano sinasabi ng banal na kasulatan. Sabi nga ng AWR, if it is in the Bible, I will believe it. If it is not in the Bible, it is not for me. Agad-agaran. Kapag hindi nasusulat, ay wag po nating pakikinggan. Ang sabi doon, ang tunggalian ay pinakasumusubok, ang pagsisikap ay mahaba upang dalhin ang puso at isip sa lahat ng mga punto na naaayon sa katotohanan sa langit. Ngunit sa wakas, si Moises ay isang mananagumpay. Atin pong matutunan, ito pong atin pong binasa. Opo, hindi madali ang mga tunggalian. Hindi po madali ang pakikipaglaban, lalong-lalo na po sa sarili natin. Mamaya, let us share our experiences, mga kapatid, kung gaano nga kahirap ang pakikipagbaka sa atin pong mga gusto. Ang sabi nga, talagang ang mahirap na kalabanin ay yung ating pong sarili. Kaya nga, hindi ako magtataka na sabihin ng ating pong Panginoon Sus na kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, tanggihan ang kanyang sarili. Tignan niyo po yun. Unang-unang sinasabi na tanggihan ang kanyang sarili. Hindi rin ako magtataka nang sabihin ng butihing apostol na San Pablo na I die daily. Ako'y ipinakong kasama ni Kristo. Kasi nga po, mga minamahal ko, hindi maaaring mapakinggan natin ang tinig ng Diyos kung punong-puno tayo ng tinig natin. Hindi natin maaaring sundin ang Diyos kung ang ating pong buong kalooban ay sundin ang gusto natin. Kailangan po talaga ay merong isa na tatanggalin. Sabi nga you cannot love two masters, mga minamahal ko. Ang sabi dito, sa pagdaan ng mga taon at iniwan ang lingkod ng Diyos na nasa kanyang mababang posisyon, tila sa kanya ang mas kaunting pananampalataya kaysa sa kanya na para kinalimutan na siya ng Diyos, na para bang ang kanyang kakayahan at karanasan ay mawawala sa mundo. Ngunit, habang siya ay gumagala kasama ang kanyang mga tahimik na kawan sa mga nag-iisang lugar, ang kahabag-habag na kalagayan ng kanyang mga tao ay laging nasa harapan niya. Sino po yun? Si Moses. Nagkakaroon siya ng pagbubulay-bulay kung paano ang kanyang bayan ay inaapi at nasa pagkaalipin. Isinasalaysay niya ang lahat ng pagitungo ng Diyos sa mga tapat na tao noong nakalipas ng mapanahon. At ang kanyang mga pangako ng kabutihan sa hinaharap at ang kanyang kaluluwa ay lumabas sa Diyos alang-alang sa kanyang mga kapatid na nasa pagkaalipin. At ang kanyang taimtim na panalangin ay umalingaw sa gitna ng mga yungib ng bundok. Sa araw at gabi, siya hindi kailanman napagod
na iharap sa Diyos ang mga pangakong ginawa ng kanyang bayan at nagsusumamo sa kanya para sa kanilang kaligtasan. Ayon po sa Spirit of Prophecy, ganun po ang ginawa ni Moses habang 40 years ay siya po ay nag-alaga ng tupa. Hindi niya nakaligtaan ang kalagayan ng kanyang bayan. Ito'y kanyang dinala sa panalangin, ipinakiusap sa Diyos, nagkaroon ng taimtimbang pakikipagtagpo sa kanya at kanyang pinakiusap at nagsumamo pa para sa kanilang kaligtasan. A moment with God. Po. Yan po ang dapat natin po matutunan. Gaya ng madalas na binabanggit ni Ate Edith, gaya din ang share ni Sister Raquel kahapon, yung pagpipray ay napakalaking bahagi po dapat ng isang buhay Kristiyano. At kung nais natin na ma-develop natin na tayo po'y maturuan sa paaralan ni Kristo, ay kinakailangan din po ang napakaraming pananalangin. Yan po, mga minamahal ko, ang ating pong aralin, ang pag-alis ng natutunan na karanasan. Paano to magiging totoo sa atin, mga minamahal ko? Paano itong mga aralin na ito ay atin pong magiging kapakinabangan? Unlearn yung ating pong mga eksperyensya, yung mga ating mga tututunan upang sa gayon tayo din naman po ay maturuan ng Diyos. Yan. Okay, so kung handa na po tayo at kung meron tayong nais na bahagi kung paano nga tayo ay tinuruan ng ating pumahal na Diyos sa Kanya pong paaralan, ay maaari po nating ibahagi ngayon. At kung meron tayong mga tips na maaaring i-share, ay yan po ay ating pong pag-usapan. So po, maging abala tayo ngayon sa ating pong comment section, gayon din po sa ating pong Google Meet. Kaya kung meron kayo nais na ibahagi, go ahead po. Ang kailangan lamang natin ay taas ng kamay o yung pong raise hand, yung ating pong microphone button ay pindutin lamang. Magparamdam lang po kayo at akin po kayong bibigyang pagkakataon upang sa gayon, ma-share nyo po ang iyong mga testimonya o yung ipong refleksyon sa ating pong pinag-aaralan yan. Napakalaga po nito mga kapatid ko, no? At pagkat tunay nga na sa paaralan ni Kristo dapat po tayo matuto. Pero gaya nga na nabanggit natin, hindi tayo matututo kung ayaw natin magpaturo. Kung punong-punong naalala ko tuloy. Ayan, sino yan? Ate Edith, sige po, go ahead, Ate Edith. Good morning po ulit sa lahat. Napakadakila talaga ni Moises, Brother Marlon, mga kapatid. Kasi sa katigasan ng mga ulo, in that one time is parang nasiraan na siya ng patuloy na akong gagabay sa inyo. Kumbaga, sadyang matitigas pa rin ang inyong ulo. Kaya yung pagka parang ayaw niya na, Brother Marlon, is talagang sumangguni siya sa Panginoon kung ano po. Kaya nga yung bato is nabiyak dahil syempre sa kanyang may pagkagalit na siya doon nung ihataw niya yung kanyang baston eh. Kaya tayo as mga anak ng Diyos is magsisunod na tayo or tayong mga anak ng ating mga magulang ay sundin natin ang ating mga magulang. Kasi ang hangad lang naman talaga ng ating Panginoong Diyos ay ang sumunod tayo sa Kanya at ang makasunod tayo sa Kanyang mga utos. Pero nasa atin po kasi yon sa katigasan ng ulo natin, high pride tayo na alam na nating nakagawa tayo ng kasalanan pero tumatalikod po tayo eh. Sasabihin pa, pinayagan ng Panginoong Diyos na ako ay magkasalang ganito. Hindi na ako babalik sa Kanya. Wag naman po sanang ganun. Bagkos, pag na natin yung ating pagkakasala sa ating Panginoong Diyos is manumbalik tayo sa Kanya, magsiluhod tayo sa Kanya. Kaya ito si Moises talagang more patience talaga yung kanyang ibinigay sa mga na-save niyang mga tiga-Ehipto. Kaya ito patuloy na nagpapatunay siya na ito ang ng Panginoong Diyos. Kagustuhan nito ng ating Panginoong Diyos na sana is tama na yung pinakamatigas na ulo nyo, sumunod na lang tayo kung ano yung nais ng ating Panginoong Diyos para sa atin. Pero yun nga po yung sabi ko, sadyang ang mga tiga-Ehipto at ang ating mga kapatid dito sa real life is talagang ganun po talaga, matitigas ang ating ulo talaga. Kaya nga po, pagka
most of the time kasi pag nasa Diyos na tayo, is talagang susungkitin at susungkitin tayo ng Satanas Away, na yan eh. yes. Kaya yung kasi yung nasa kanya is siyempre pababayaan niya na yun kasi nasa kanya na eh. Pero tayong sumasampalataya sa ating Panginoong Diyos, iyan ang kanyang ginugulo talaga. Kasi sinusubok niya kung hanggang saan ang kapit natin sa ating Panginoong Diyos. Sa ating Panginoong Diyos. Kaya tayo po pag parang na liliko na tayo ng landas is, tika muna, titigil ako. Wag ako. Pagka ganun kasi, kahit pa sa akin, pagka sometimes, may time din, siguro lahat naman tayo is sometimes is may pagkainitin ng ulo or something like that. Kaya ako po, sabi ko nga na hindi naman ako yung talagang napakabait. Mabait ako, pero hindi ako napakabait. Meron din time na ako pa yung nagagalit. Pero ako, inananahimik lang po kasi ayaw ko nga na ako ay labas ng salita na mamaya i-regret ko. Tama. Kaya yung pag nanahimik na po ako is tahimik muna ang lahat. Hindi po nila ako pinapakialaman. Ganun. Tapos ako na po yung sumusuko talaga na pagka malamig na ako. Kaya tayo po ay sana maging ganun kay Moses na makasunod din tayo sa kanya. Si Enoch nga nakapaglakad kasama ng ating Yes. Panginoong Diyos eh. Kung ako, gugustuhin ko yun. Na ako ay makasama ng ating Panginoong Diyos kahit na ba doon lang ako sa huli-hulihan niya. Makasunod lang ako is gagawin ko kung ano yung alam kong tama para sa akin. Pero pagka sometimes, mayroon din tayong sasabihin natin, tama itong ginagawa ko, pero sa ating mga kapatid is mali pala yun, hindi pala tama. Kasi nga yung utak natin, dinidiktahan tayo eh. Dinidiktahan tayo ni Satanas na sabihin, maganda ito. Subukan mo ito. Kaya yun po yung sa atin. Kaya pagka may ganun na pong mga episode na alam nyong parang hindi tama, or parang tama, ganun, sumangguni kung sino man po yung makakatulong sa iyo. Wag na tayong magpakatagal-tagal pa para yung makagawa na ng, kumbaga in-depth na tayo, nasa ilalim na tayo. Wag ganon mga kapatid. Tayo po ay sumangguni palagi sa ating Panginoong Diyos bago tayo gumawa kung ano man yung ating gagawin. Kaya salamat po sa atin. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong Diyos. Amen, Ate Edith. Alam niyo mga kapatid kung atin pong i-reflect yung buhay ni Moses, po, yung sa kanya, yung pagtuturo ng Diyos sa kanya. Ang pagpapakilala sa kanya ng banal na kasulatan, walang kasing amo. Ito pong si Moses, kung babalik tanaw natin ang kanyang karanasan, gaya na nabanggit ni Ate Edith, abay, kung siya'y prinsipe na Ehipsyo, na hindi niya na-unlearn yung kanya pong mga natutunan sa Ehipsyo, palagay niyo po ba napagtiyagaan niya yung kanyang mga machuchulit na mga Israelitang mga kababayan at kapatid? Kaya nga mga kapatid, napakahalaga po talaga na tayo po ay matuto sa paaralan ng ating pumalap Panginoon. At huwag pong liliban sa pagtuturo niya. Ang karunungan po, yung pagtuturo ng Diyos, yan po ay continuous process. Hanggang tayo po'y nabubuhay, tayo tinuturuan po ng ating pumala Diyos. Na kung saan hanggang sa maabot natin ang karanasan na tayo ay nasa estado na ng Christ-likeness. Nakikita na sa atin at naririnig na sa atin ng ating pong Panginoon Hesus. Sapagkat kung tayo po'y liliban, ay available po mga kapatid ko si Satanas upang tayo sungkitin. Kaya nga po, di ba, sabi nga ng talata, si Satanas daw po ay like a roaring lion, sabi niya ganon. Tapos hindi ka magiging alerto at mapagbantay. Baka ikaw mga kapatid ko ay maging pulutan ni Satanas kapag ganyan, na tayo po ay nagliliwaliw pa at hindi laging handa. Okay. Ate Sara, sige po, go ahead. Tapos ay Barada Dong. Good morning po. Pumapasok po talaga yung kasabihan dyan, pag may tiyaga, may nilaga. Tulad po ni Moses, talaga pong pinagtiyagaan niya ang bayan ng Israel. Ang bayan ng Diyos, kumbaga, para ito lang ay magkaroon ng maisalba sa pagiging pagkaalipin. Magtiyaga, kumbaga,
magtiyaga tayo kasi isa tayo sa bayan ng Diyos na suungin ang rough road. Ba't ko sinabing rough? Dahil sa mundong ito ay tunay nga pong ang sinusuong natin ay makasalanang mundo. Kumbaga, kung paano tayo magkakaroon ng control sa mga tukso ni Satanas. Kumbaga, kailangan nating talagang magtiyaga para suungin ang matuwid na daan, kumbaga, para sa ikaliligtas ng bawat isa. Kaya nararapat na talaga pong tayo ay magkaroon ng katiyagaan. Bakit po bakit po ba tayo magtitiyaga? Kasi may tayo na maligtas tayo eh. At mithiin natin 'yon. Paano natin gagawin? Patuloy na panalangin. Pumapasok pa rin po diyan ang patuloy na pananalangin at Amen. pagtitiyagang manalangin. Umaga, gabi, at kahit anong oras. Yun lamang po. Salamat po. Amen. At Amen. alam nyo, mga kapatid, kung atin pong ibabangga dito sa karanasan ni Moises ng pagtuturo ng Diyos, hindi niya po mapagtsatsagaan yung kanyang bayan nang hindi niya nasimulan na pagtsagaan yung kanyang kawan. No? Rhyme, Ulitin niya natin, ganda. Hindi niya pagtsatsagaan ang kanyang bayan na hindi niya natutunan na pagtsagaan yung kanyang kawan. Yung kawan po ng mga tupa. Diba? For 40 years, nandun siya sa ilang. At kasama niya yung mga tupa na kanyang pinapastol. Imagine niyo, kung kayo po may aso. Kami po may aso, po. At itinatali namin siya. Tinatali namin yung aso. Pero kapag siya ay may gustong gawin, ang hirap pigilin, mga kapatid, How much more, yung dami ng tupa na yung papastulin, dadalhin mo sa kanyang kulungan, dadalhin mo doon sa kanyang kakainan, machuchulit to, mga kapatid, At ikaw mag-isa yung siyang nagpapastol. Kaya nga, yung katyagaan natutunan niya doon po sa ilang. Yun ay paraan ng Diyos upang tayo din naman ay ihanda in the future. Kaya nga, mga kapatid, yung ating mga dinaranas na mga pagsubok, pagpasalamatan niyo po sapagat iyan po ay pagpahahanda sa atin upang sa mga susunod na mga pagsubok ay maging matagumpay tayo. Pinatatagtag tayo, pinalalakas tayo ng ating pong Diyos. Okay. Barada Dong, pagkatapos si Sister Raquel. Magandang umaga po sa lahat. Medyo nalimutan ko na yung sasabihin ko, Brother Marlon. Pero alam po natin yung kasaysayan ni Moises. Siya po ay, para sa akin po, ang reflection sa akin ito ay, tayo po talaga ay laging sinasanay o laging merong malaking pagbabago sa ating buhay. Tulad po nung pagpunta ni Moises doon sa Midian, at napangasawa niya si Pura. So doon po, 40 years. 40 years siyang nanirahan doon. At sabi nga, siya ay lumaki sa Ehipto. Siyempre may ugali siyang doon, nakuha niya yung kultura ng mga taga-Ehipto. At para sa akin po, para sa ating buhay, yung araw-araw na pagbabago, kailangan tayo ay merong tawag doon, kahandaan at tanggapin yung mga pagbabago na yun na ating pong iangkop ang ating mga sarili. At sabi nga, para sa akin, yung mga gawin mo dati noon na yung mga kinalakihan mong gawa ay ito ay yung mga pinagmumulan ng yung mga kasalanan, tulad ni Moises, ay ito ay unti-unti rin namang matanggal at maging sa ating buhay ay tayo po ay magbago unti-unti tulad ni Moises na inihanda talaga ng Panginoon para sa kanyang pagliligtas sa kanyang bayan, paglabas ng mga Ehipto. Ano po sabi nga ay nagkaroon siya doon ng experience na marahil ay
pinarana sa kanya ng Panginoon, parang sa tama ka, Brother Marlon, para siya maging matyaga at siya ay maging hindi mainitin ng ulo doon sa kanyang mga kababayan na sobrang makulit, ano, at walang pananampalataya, ano. Yung mga taga-Ehipto, hindi mo masasabing to si is to believe, eh. Kasi marami na silang nakitang himala, wala talaga, eh. Hindi rin nakapag, ano sa kanila, nakapagdala ng pananampalataya sa Panginoon o tiwala. Marami silang naranasang kababalaghan kay Moises, ano. Parang sa atin din po, ano, marami na tayong naranasang pagpapala ng Panginoon, pagliligtas ng Panginoon, pero ganun pa rin tayo. Ano, hindi pa rin natin masyadong nakikita yon na ang Panginoon talaga ay buhay at gumagawa para sa atin. Na tayo, ang ating pong pananampalataya ay ganun pa rin, pabali-baligtad. Ano po. Yun lang po, magandang umaga po. Amen. Thank you, Amen. Brother Dong. Okay, priority lane muna tayo, ha? Sister Raquel. Ate Lita, sige po, go ahead. Okay po, salamat po sa mga nauna. Pansinin po natin kung paano yung naging parang 360 degree na pagbabago. Magmula sa pinaglilingkuran dahil sa palasyo, alam naman natin siya ay prinsipe doon, hanggang sa dinala siya sa ilang na ngayon ay nakita natin na siya ay naging pastol. Mula sa pinaglilingkuran hanggang sa na ang naglilingkod. Mga kapatid, hindi po perfect si Moses. Nakita nga po natin na nung sabi ng Panginoon, magsalita ka lang sa bato dahil sa kakulitan ng mga tao. Uminit din po yung ulo niya. Yes. At sa halip na magsalita, ang ginawa niya po, hinampas niya pa po yung bato bago lumabas yung tubig. At yun din po ang naging dahilan kung bakit si Moses ay hindi po nakapasok sa lupang pangako, kundi ipinatanaw lang po sa kanya. Pero ang maganda po sa buhay ni Moses, siya po'y nabago mula doon sa dating siya. Alam niyo po ba kapag paparusahan yung bayang Israel, ano po panalangin ni Moses? Sabi niya, Panginoon, ako na lang. Ako na lang. Lalo na nung yung kapatid niya na si Miriam na gumawa ng hindi maganda sa kanya hanggang nagkaroon po ng sa balat, yung ketong. Sabi niya, ako na lang. Ganun po si Moses. Kaya niyang ihandog yung sarili niya para sa kapakanan po ng kanyang bayan. Yun po ang taong binago na kung atin pong i-apply sa atin, ganun po pala tayo, ialis natin yung sarili natin at isipin natin yung iba. At ako sa pagiging Katoliko ko noon, pag may nagkakasala ka, punta ka sa pare, luhod mo, magkukumpisal ka. Pero yan nga po ba talaga ang tamang pagkukumpisal ng ating kasalanan? Di po ba kapag tayo mayroong tao na pinagkasalanan, doon ka po muna pumunta, makipag-ayos ka at saka ka magpunta sa kapatid mo. Kasi kahit na mo yan sa pare, katapos yung relasyon mo naman sa kapwa mo, hindi naman maayos, ewan ko kung makatingin ka pa rin doon sa kapwa mo, di po ba't hindi? Kaya ang pag-aaral natin, araw-araw tinuturuan po tayo. Ang kulang na lang po, i-apply po talaga natin sa buhay natin ang lahat po ng ating mga natututunan. Yun lang po. God bless us all po. Amen. Ate Lita, thank you so much ang inyo pong binahagi. Okay, Sister Raquel. Sige, go ahead, Sister Raquel. Elder, may kapalaran talaga kaya nyo ko inuli. Sa akin po, bilang po kabataan, doon po yung yung araw-araw natin pangangaral. Elder, para tayo yun eh. Kami yung tupa, kayo yung pinakaano sa amin. Kasi po kung wala po talaga kayo talaga pare-pareho na tayo matadapa, Elder. Pare-pareho na tayo nasa kamalian. Pero kung talaga may pag-aaral talaga tungkol sa ganito, katulad po ng ganito, yung araw-araw tayo nag-aaral, araw-araw tayo nagkakatipon-tipon. Pare-pareho po tayo natututo. Hindi lang isa ang natututo. Kayo po yung kami po yung tupa. Yun lang po, Elder. Ibalik ang papuri sa ating pong Amen. Yes. Amen. 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 Opo, mga minamahal ko, ang pagtuturo ng Diyos ay sumasa atin sa pamagitan po ng kanyang mga lingkod na ginagamit. Ako'y abang lingkod lamang ng Diyos na kanyang kinakasangkapan. Pero ang papuri, pasasalamat at luwalhati ay ibalik natin lahat sa Diyos. Napakabuti po ng Diyos. Ito po'y dapat nating ipagpasalamat na kung saan ay lagi na lamang nariyan siya
upang ang kanyang salita ay ating pong pagbulay-bulayan. Nasa atin na lamang mga kapatid, kung tayo po talaga ay mapapaturo. Kasi hindi po nagkukulang ang Diyos. No po, sabi nga ng ating pong binasa kanina, yun pong kalikasan at ang kapahayagan ay gumagawang magkasama. No po, yung kalikasan, sinisigaw po niya na Diyos ay mabuti. Ang kalikasan ay sinisigaw po ang Diyos ay makapangyarihan. Sinisigaw ng kalikasan ang Diyos ay nariyan. Mamamahal ko. Kaya nga po, ang kulang na lamang yung atin pong pagtugon. Thank you, Sister Raquel, sa iyo pong isinare. At no doubt, mga kapatid, sa bawat ating napakikinggan, kung ating siseryosohin, kung ating sasapuso, ay tunay nga na babaguhin ang ating pong mga buhay. At nakita natin, mga kapatid, isang halimbawa din dyan si Sister Raquel, kung paano siyang mag-share. Po, sabi nga ni Brother Ronald, nakahanga-hanga tong batang ito sa mga lesson sa church daw po. Pagka sa lesson review ay nagsishare din si Sister Raquel. Keep up the good work, kapatid na Raquel. Po, may God bless you po. Salamat sa inyo pong pagdalo at maraming salamat sa inyo pong mga pagsishare. May God bless everyone. Shalom. Miss pa mga kapatid. Bye-bye. Good day.